Ako si Benito Reyes, o mas kilala sa aming baryo bilang Ben Isinilang at lumaki ako sa paanan ng bundok silang, sa isang liblib na sitio ng Barangay San Isidro. Walang kuryente noon, walang maayos na daan, at kung nais mong makarating sa bayan, kakailanganin mong maglakad ng 4 na oras pababa ng matatarik na bangin, tumawid sa mabagsak na ilog na laging puno ng mabuhong bangkay ng hayop. Pero sa kabila ng mga hirap na iyon, doon ko natutunan ang mga sikreto ng dilim na hindi kailanman nababanggit sa mga kwentong pambata, mga bagay na nagpapahina ng tuhod at nagpapaligaya ng mga multo sa gabi. Sa edad kong 16, sobrang mausisa ako, mapangahas, at hindi naniniwala sa mga alamat ng matatanda. Para sa akin, ang mga aswang, tikbalang, at engkanto ay pawang katang-isip lamang, mga kwento para takutin ang mga bata na magtatrabaho ng mabuti sa bukid. Ngunit isang gabi ng malakas na ulan ang nagbago ng lahat, isang gabi na hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin ang malamig na hapdi nito sa aking balat, parang mga kuko na hindi humihinto sa pagkayod. Buwan ng Hulyo noon, panahon ng pagtatanim ng palay. Dahil sa lawak ng aming lupain, kinailangan naming magpalipas ng gabi sa dulo ng sakahan, upang bantayan ang mga bagong tanim na madalas sirain ng mga ligaw na baboy damo na parang demonyo sa dilim. Kasama ko ang aking amain na si Mang Pedro, isang matigas na magsasaka na laging may tabako sa bibig, at ang aming kapitbahay na si Doming, isang matangkad na lalaki na mahilig magkwento ng mga alamat habang umiinom ng tuba. Sa isang lumang barong-barong na gawa sa kawayan at nipa, puno ng butas na parang mga mata ng mga nakabantay na kaluluwa, kami ay tumuloy. Sa unang gabi, habang ang ulan ay tumatama sa bubong na parang mga butil ng buto na kinakagat ng ngipin, may napansin akong aninong dumaan sa gilid ng palayan. Mabilis ito, parang isang itim na kidlat na hindi nag-iiwan ng tunog. Akala ko'y hayop lamang, baka isang dambuhalang paniki na may mga pakpak na parang mga basang tela ng patay. Ngunit kinabukasan, nang sumikat ang araw na tila nag-aalab ng dugo, napansin namin ang mga baka sa paligid ng barong-barong. Mga bakas ng paa na hindi sa tao, hubad na paa na mahaba ang mga daliri, matulis ang mga kuko na parang mga tinik ng rosas na mailamok ng dugo, at ang lupa sa ilalim nito ay parang natunaw, amoy na amoy ang bulok na laman. Hindi ito pinansin ni Mang Pedro. Baka gawa lang ng mga batang galing sa kabilang sitio, nagbibiro sila, sabi niya habang nagpapahid ng pawis sa noo. Ngunit sa sumunod na gabi, habang kami ay nagkakape sa labas ng barong-barong, ang mainit na usok ng kape ay biglang lumamig na parang yelo mula sa liblib na kuweba. Bigla akong kinilabutan, hindi lamang balahibo, kundi parang may mga libo-libong suso na gumagapang sa aking balat, umaakyat hanggang sa aking leeg. Walang ihip ng hangin, ngunit ang hangin ay dumaan sa likod ko, malamig at mabigat, parang hininga ng isang patay na bagong libing. Nilingon ko ang paligid, wala, ngunit sa gilid ng aking mata, may dumaang puting anino, parang isang tela na hinahatak ng hangin, ngunit walang tunog, walang amoy, ngunit may lasa ng asin at dugo sa aking dila. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog habang sina Mang Pedro at Doming ay humihilik na parang mga hayop sa dilim. Nakatulala ako sa bubong, ang mga butas nito ay parang mga mata na nakatingin pabalik sa akin. Doon ko siya unang nakita ng malinaw, sa taas ng bubong, nakaupo siya, isang matandang babae na payat na parang mga buto ng dahon na natuyo sa tagtuyot. Ang balat niya ay parang may kaliskis na gumagalaw sa ilalim, parang mga uod na kumakain ng laman mula sa loob. Ang mga mata niya ay pulang-pula, hindi lamang ningas kundi parang 2 butas ng apoy na naglalabas ng usok na may amoy ng nasusunog na buhok at bulok na karne. Nakangiti siya sa akin, ngunit ang ngiti ay hindi ng tao, walang ngipin sa harap, ngunit mga pangil na mahaba at matulis, parang mga tinik na may patak ng sariwang dugo. At ang dila niya ay itim na parang ulo ng ahas na lumalabas at pumasok sa kanyang bibig. Para akong napako sa aking banig, hindi makakilos, ang buong katawan ko ay nanlalamig na parang nalunod sa ilog ng mga patay. Ang dibdib ko ay tila dinadaganan ng isang bato na buhay na kumakagat-kagat sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog, ngunit pagmulat ko, may sugat ang kaliwang braso ko, isang hiwa na hindi simpleng sugat, kundi parang kinayod ng mga kuko na mailason. Ang gilid nito ay namumula at may mga maliit na butas na parang mga sugat ng pangangagat ng insekto. At sa loob ay mailikidong itim na dumadaloy na parang dugo ng hayop. Hindi ko ito ipinakita sa mga kasama ko. Natakot akong pagtawanan nila o sabihing guni-guni ko lamang. Pero simula noon, sunod-sunod na ang mga kababalaghan na parang isang bangungot na hindi matapos-tapos.
Sa bawat gabi, nararamdaman ko ang presensya niya, hindi lamang presensya, kundi parang may mga daliri na humahaplos sa aking balat mula sa dilim, malamig at madulas na parang mga bituka ng patay. Hindi ko siya laging nakikita, ngunit naroroon siya, sa bawat paghinga ko na parang may humihinga pabalik sa aking liig, sa bawat pagdilat ko sa dilim na may mga aninong gumagalaw sa mga dahon ng palay na parang mga kamay na umaabot, at sa mga bulong na naririnig ko, mga salitang hindi wika ng tao, kundi parang mga hiyaw ng mga nalulunod na kaluluwa, paulit-ulit na sakin na umaalingaungaw sa aking utak hanggang sa maging dugo ang aking tainga. At bawat umaga, panibagong sugat, minsan sa liig, parang mga peklat ng kuko na may mga butas na dumudugo ng dahan-dahan, minsan sa binti, na parang kinagat ng mga ngipin na matulis at mailason na nagpapalabo ng paningin. Isang araw, habang abala kami sa pagtatanim, may dumaan na matandang babae sa gilid ng bukid. Nakayuko siya, dala ang isang tungkod na yari sa sungay ng kalabaw na parang liig ng hayop na nabubunot. Tila walang pakialam sa paligid, ngunit nang dumaan siya sa harap ko, bigla siyang tumigil. Tumingin siya sa akin, mata sa mata, ang kanyang mga mata ay hindi lamang pula kundi parang dalawang butas na naglalabas ng init na tumutunaw sa aking balat, parang pumapasok sa aking utak at kinakagat ang aking mga alaala. Hindi siya nagsalita, ngunit ang titig niya ay parang isang kutsilyo na humuhukay sa aking kaluluwa, hinahanap ang mga sikreto ko. Napalunok ako, ang lalamunan ko ay tuyo na parang balat ng patay at napaurong. Bigla siyang humisi, ang ngisi na nagpapakita ng mga puwang sa ngipin na parang mga butas ng libingan, saka nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari, ngunit ang mga yabag niya ay parang mga kuko na kumakalmot sa lupa. Iniiwan ang mga gu na may amoy ng putik at dugo. Kinagabihan, muli ko siyang napanaginipan, ngunit hindi simpleng panaginip, kundi parang isang realidad na hinila ako papunta sa kanyang kaharian. Wala na siya sa bubong, nasa tabi ko na siya. Ang kanyang katawan ay malapit na parang isang ulo ng patay na nakadikit sa aking balat. Hinahaplos niya ang aking mukha gamit ang mga daliri na malamig at matigas na parang mga buto, at narinig ko ang tinig niya, malamig, mahina, parang hangin na mailasa ng bulok na isda. Sa akin ka na. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Hindi ka na makakaahon sa dilim ko. Ang hawak niya ay parang mga kuko na bumaon sa aking pisngi, hinuhukay ang aking laman ng dahan-dahan, at sa panaginip na iyon, nakita ko ang kanyang bibig na bumubuka ng malawak, ang mga pangil na umaabot sa aking liig, at ang dila na itim at madulas na humahaplos sa aking ugat. Mula noon, araw-araw akong nanghihina. Hindi ko na kayang magsaka, ang mga kamay ko ay nanginginig na parang may mga insekto sa loob, ang mga binti ko ay parang nabibitin ng mga ugat mula sa lupa. Hindi ako ginugutom, ngunit unti-unti akong pumapayat, ang mga mata ko ay lumubog na parang mga butas ng libingan, at ang balat ko ay naninilaw na parang may mga ugat na itim na gumagapang sa ilalim. Hindi ito ordinaryong sakit, ito ay parang may isang bagay na kumakain sa akin mula sa loob, dahan-dahang ninanakaw ang aking buhay, hagdan-hagdan, habang naririnig ko ang mga bulong na, sakin higop-higop. Sa aking tainga tuwing pumipikit ako. Hanggang isang araw, dumalaw sa amin ang isang albularyo mula sa kabilang baryo, si Mang Selo, isang matandang lalaki na may mga mata na parang nakakakita sa kabilang mundo, ang kanyang balat ay puno ng mga peklat na parang mga guho ng kuko. Dinala siya ni Inang matapos niyang makita ang mga sugat ko na hindi gumagaling at ang aking mga ungol sa gabi na parang mga hiyaw ng nalulunod. Pinagmasdan ako ni Mang Selo, hinawakan ang aking braso, ang hawak niya ay mainit na parang apoy, ngunit ang mga daliri niya ay parang mga sanga na humuhukay sa aking sugat. Tinanong niya ako kung anong mga nakikita ko sa paligid, at nang sabihin kong may matandang babaeng palaging nagpakita ng mga mata na pula at mga kuko na matulis, napailing siya ng mabigat. Tinandaan ka na. Tinitirahan ka na ng matandang aswang, sabi niya, ang boses niya ay parang hangin sa libingan. Hindi siya basta kumakain ng laman, kumakain siya ng kaluluwa, hagdan-hagdan, hanggang sa maging isa ka sa kanya, isang balat na walang laman, naghihintay sa susunod na biktima. Noon lang ako tuluyang naniwala. Ang lahat ng aking sinasabi ay totoo, hindi guni-guni, hindi imahinasyon. May isang nilalang na sumusunod sa akin, umaangkin sa akin, at unti-unting inaangkin ang aking buhay, parang isang laso na dumadaloy sa aking ugat, nagpapahina ng aking katawan hanggang sa maging isang bagay na walang buhay. Wala akong alam na paraan para makatakas, ngunit sinabi ni Mang Selo na hindi pa huli ang lahat.
Kailangan daw harapin ko siya sa lugar kung saan siya unang nagpakita, sa mismong bubong ng barong-barong, sa gitna ng palayan na puno ng mga aninong gumagalaw sa dilim. Bago pa man tuluyang lumubog ang araw, na nag-iiwan ng dugong kulay sa langit, binigyan ako ni Mang Selo ng isang pilat na gawa sa mga halaman na walang pangalan, mga dahon na madulas at may amoy ng lupa at dugo. Hindi ka pwedeng magpasama sa iba. Kailangan mong harapin siya mag-isa, isang pagsubok ng kaluluwa, sabi niya. Kung umurong ka, magiging alipin mo siya kailanman, hindi lamang katawan, kundi ang buong iyong lahi, hanggang sa kainin niya ang mga anak mo, mga apo mo, sa bawat henerasyon. Binigyan niya ako ng basang dahon ng saging na may pulbos ng pinatuyong ugat ng barakong kahoy, isang halaman na ayon sa kanya ay ginagamit ng mga sinaunang mangkukulam para protektahan ang sarili laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit ang amoy nito ay parang nasusunog na balat, nagpapalala ng aking takot. Inutusan niya akong ipahid ito sa noo, dibdib, at talampakan. Ang hapdi nito ay parang mga karayom na bumaon sa aking balat, nag-iiwan ng mga peklat na umaapoy. Pagkatapos, inabot niya sa akin ang isang maliit na bote na may likidong kulay putik, madilim at madulas na parang dugo ng hayop. Ihalo mo ito sa iyong pawis at ipunas sa palad mo, sabi niya. Ito ang dugo ng mga ninuno, nagpapalakas ng loob laban sa gutom ng aswang. 12:00 ng gabi, naglakad akong mag-isa papunta sa lumang barong-barong. Ang mga yabag ko ay sinasapawan ng tibok ng aking puso na parang tambo ng digmaan. Bawat hakbang ay may kasamang takot na parang mga kamay na humahawak sa aking paa mula sa lupa. Ang palayan ay hindi na palayan, mga dahon na parang mga daliri na umaabot sa ere. Ang hangin ay puno ng amoy ng putik at bulok na prutas. Pagdating ko, hindi ko na inabutan ang buong bubong, giba na ito, ang mga kahoy ay kinain ng anay at panahon, ngunit ang mga butas ay parang mga mata na nakatingin, naghihintay. Subalit sa gitna ng pagkasira, ang presensya ay mas malakas, ang katahimikang nakabibingi, walang kuliglig, walang ihip ng hangin, parang huminto ang buong mundo, at ang dilim ay buhay, gumagalaw na parang isang nilalang na humihinga. Umupo ako sa gitna, niyakap ang sarili, pinipilit huwag pumikit, ngunit ang bigat ng talukap ko ay parang may humihila pababa, mga kamay na malamig at madulas mula sa ilalim ng lupa. Hanggang sa tuluyan akong makatulog, o hindi tulog, kundi nahulog sa isang panaginip na hindi ko kontrolado, isang kaharian ng dilim kung saan ang lupa ay putik na mailasa ng dugo. Nandoon ulit siya, nakatayo sa tabi ng isang lumang balete na mga ugat ay parang mga braso na umaabot sa akin. Ang mga mata niya ay pinanggagalingan ng liwanag na pula, hindi lamang apoy kundi parang dalawang butas ng impyerno na naglalabas ng usok na sumusunog sa aking balat. Ang katawan niya ay halos walang saplot, mga punit-punit na lumang tela na parang balat ng patay na hinahatak ng mga uod. Wala siyang ngipin sa harap, ngunit mga pangil na mahaba, matulis, at may patak ng dugo na sariwa at mainit, parang dugo ko mismo. Hindi siya galit, lumapit siya. Ang mga yabag niya ay walang tunog, ngunit ang bawat hakbang ay nagiging sanhi ng lindol sa aking dibdib. Ipinarada niya ang kamay sa aking pisngi, ang haplos ay parang mga kuko na bumaon ng dahan-dahan, hinuhukay ang aking laman. Narinig ko ang boses niya, sa akin ka na. Hindi ka na makakabalik pa. Doon ko naramdaman ang matinding sakit sa dibdib, parang may matalim na kuko na tumutusok mula sa loob, dahan-dahang lumalabas, at ang dugo ko ay dumadaloy na parang isang ilog ng apoy. Napasigaw ako ngunit walang boses, ang katawan ko ay pinako sa lupa ng mga ugat na gumagapang mula sa putik. Nang tingnan ko ang dibdib ko, laking gulat, may mahabang kuko na lumalabas mula sa balat ko, itim at buhay, sinisip-sip ang aking dugo ng dahan-dahan, habang ang aswang ay tumatawa, hindi tawa ng tao, kundi hiyaw ng mga demonyo na umaalingaw-ngaw sa aking utak. Bigla akong nagising, pawis na pawis, nanginginig, ngunit hindi pa natatapos. Sa paligid, naroon siya na hindi sa panaginip kundi sa harap ko, sa loob ng barong-barong. Hindi siya multo, may anino siya na parang itim na usok na gumagalaw, may amoy na halimuyak ng bulok na laman, sinunog na balahibo, at tuyong dugo na nagpapalaboy sa aking sikmura. Nakatayo siya sa gilid ng sinag ng buwan, ang mga mata niya ay apoy ng gutom na parang dalawang bituin ng impyerno. Dahan-dahan siyang lumapit, at habang lumalapit, ang anyo ng katawan niya ay nagbago, parang hindi laman at buto, kundi hinulang balat na may mga ugat na buhay, gumagapang na parang mga ahas sa ilalim ng kanyang balat. Ang kanyang balikat ay lumalaki na parang mga pakpak ng paniki na handa nang lumipad at kunin ako.
Gusto kong tumakbo, ngunit ang mga paa ko ay hindi sumusunod, parang may mga ugat na humihigpit sa aking bukton. Kinuha ko ang bote ni Mang Selo, binuksan ito ng nanginginig, at isinaboy sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, sumigaw siya, isang tinig na hindi galing sa bibig ng tao, kundi haling ng hayop na sugatan, isang hiyaw na parang daan-daang kaluluwa na sinisigaw ng sabay, nagiging sanhi ng lindol sa paligid. Ang mga dahon ng palay ay gumagalaw na parang mga kamay na umaabot. Napaatras siya, ang apoy sa mga mata niya ay naglaho ng biglaan, ngunit bumalik ito ng mas galit, parang isang apoy na nag-aapoy ng dugo. Lumapit ako, dala ang natirang pulbos ng ugat, at iniahagis ito sa kanyang mukha. Sa tindi ng kanyang sigaw, parang ang buong bundok ay gumagalaw, ang bubong ng barong-barong ay tuluyang gumuho, ang mga kahoy ay bumabagsak na parang mga buto ng patay, ngunit hindi ako tinamaan. Parang may hindi nakikitang kamay na humihila sa akin palayo. Ang katawan ng matanda ay tila nasusunog mula sa loob, ang balat niya ay natutunaw na parang, nagiging abo na may amoy ng nasusunog na buhok at laman, ang mga ugat sa ilalim ay gumagapang palabas na parang mga bituka na hinahatak ng apoy. Pero bago siya tuluyan mawala, nagsalita siya ng huling salita, ang boses ay parang hangin na mailasa ng dugo. Babalik ako, Benito, kahit sa dugo mo paman, sa anak mo, sa apo mo, hanggang sa wala nang matira sa lahi mo kundi mga balat na naghihintay sa akin. Nang tuluyan siyang mawala, muling bumalik ang tunog ng gabi, ang kuliglig na parang mga bulong ng mga patay, ang huni ng palaka na parang mga tawa ng mga engkanto, at ang hampas ng hangin sa dahon na parang mga haplos ng mga multo. Nanginginig akong lumabas ng barong-barong, ang paligid ay tila normal, ngunit sa loob ko, ang takot ay nananatili, parang isang buto na hindi maalis. Pagbalik ko sa amin, hindi ako nagsalita ng kahit ano, ngunit si Mang Selo sa isang tingin ay alam na hindi ito ang katapusan. Minsan ang aswang ay hindi basta umalis, sabi niya. Kapag tinanggihan mo siya, maghahanap siya ng panibagong daan, sa dugo mo, sa mga anak mo, sa mga apo mo, hanggang sa maging isa kayong lahat sa kanyang dilim. Mula noon, iniwasan ko ang bukid. Nagpakalayo-layo ako, lumipat sa Maynila, iniwan ang lahat, ang bundok, ang palayan, ang mga ala-alang puno ng dugo. Ngunit gabi-gabi bago matulog, nilalagyan ko pa rin ng pulbos ang aking noo, sapagkat sa panaginip ko, naroroon pa rin siya, ang matandang aswang, nakatingin, nakangisi, nag-aabang na parang isang aso ng impyerno. Ang mga mata niya ay pula pa rin, at ang kanyang dila ay lumalabas na parang handa ng lasingin ang aking dugo. Lumipas ang ilang taon. Tuluyan ko nang iniwan ang kabundukan, nakahanap ng trabaho bilang karpintero sa Maynila, kung saan ang ingay ng lungsod ay sumasakop sa aking mga bangungot. Doon ko nakilala si Rosa, isang tahimik na babae na may malambing na ngiti na parang liwanag sa gitna ng aking dilim. Siya ang naging kanlungan ko, ipinagpalit ko ang mga alaala ng bundok sa simpleng buhay sa baryo ng lungsod. Kahit pa sa gabi, hindi pa rin ako tinatantanan ng mga anino, mga tunog ng kuko sa dingding, mga haplos na malamig sa aking liig, ngunit pinilit kong kalimutan. Nagpakasal kami ni Rosa, at sa awa ng Diyos, nagkaanak kami ng isang babae. Pinangalanan namin siyang Mira. Siya ang liwanag sa mundong pinilit kong takasan mula sa dilim, ang kanyang tawa ay parang tunog na nagpapawi ng mga bulong sa aking tainga. Ngunit habang lumalaki si Mira, unti-unti ring bumabalik ang dating bangungot, hindi bilang alaala, kundi bilang isang presensya na mas malapit, mas gutom. Sa edad na 7, si Mira ay masayahin, palakibo, at mahilig maglaro sa bakuran. Ngunit may kakaiba sa kanya na agad kong napansin, madalas siyang nakikipaglaro mag-isa, nag-uusap sa hangin na parang may kasama na hindi nakikita. Kapag tinatanong ko kung sino ang kalaro niya, palagi niyang sinasabi ang Pilola Nena. Sa simula, inakala naming imahinasyon lamang, maraming bata ang may ganoong kaibigan na hindi umiiral. Pero nang isa sa mga kapitbahay na matanda, si Aling Petra, ay sumilip sa bintana habang naglalaro si Mira, bigla itong natulala, ang mukha niya ay namutla na parang nakakita ng multo. Anong pangalan ng kalaro niya? Tanong ni Aling Petra, ang boses niya ay nanginginig na parang dahon sa hangin. Lola Nena po, sagot ni Rosa. May kilala akong ganyang pangalan pero matagal nang patay yun. Matandang aswang, sinunog ng mga magsasaka sa San Isidro noon. Ang mga mata niya, pula na parang dugo, at ang amoy niya, parang bulok na bangkay na hindi nabuburyo. Napalunok ako, ang lamig na matagal ko nang hindi naramdaman ay muling bumalot sa aking balat, hindi lamang lamig, kundi parang mga kamay na malamig na humihigpit sa aking puso.
Lola Nena. Hindi ko kailanman nalaman ang pangalan ng matanda noon sa barong-barong. Ngunit ang itsura, ang mga matang pula na parang apoy na nagpapaso sa balat, ang amoy ng bulok na laman, ang ngisi na nagpapakita ng mga puwang na parang mga libingan. Hindi malilito. Siya nga iyon, bumalik sa dugo ko. Mula noon, sinimulan kong bantayan si Mira ng higpit. Hindi ko sinabi kay Rosa ang tunay kong hinala, paano ko sasabihin na ang aming anak ay hinahabol ng isang nilalang na kumakain ng kaluluwa. Tuwing gabi, pinipilit kong gisingin ang sarili kahit antok na, naglalagay ng asin sa bawat bintana na parang mga gunang dugo, nilalagyan ng pulang sinulid ang mga sulok ng kwarto niya na nagiging parang mga ugat na buhay. At binigyan ko siya ng agimat mula kay Mang Selo nang huling uwi ko sa probinsya. Isang bato na mainit sa hawak, ngunit malamig sa loob, na ayon sa kanya ay nagbabantay laban sa mga kuko ng gabi. Ngunit ang aswang, kapag may nais, hahanap ng paraan. Hindi siya tumitigil, parang isang gutom na hayop na nakahihintay sa dilim. Isang gabi ng Nobyembre, habang abala ako sa paggawa ng kabinet, ang amoy ng kahoy ay biglang naging amoy ng bulok, biglang napasigaw si Mira mula sa kanyang silid, isang sigaw na hindi ng bata, kundi parang hiyaw ng isang kaluluwa na hinahatak pababa. Sumugod agad kaming mag-asawa. Nang buksan ko ang ilaw, nakita namin siyang nakatayo sa ibabaw ng kama, umiiyak at nanginginig. Ang mga mata niya ay malaki at walang tiningin, parang nakatingin sa isang bagay na hindi namin nakikita. May kumakatok sa bintana, 3 beses, sabi niya, ang boses niya ay parang bulong ng hangin. Sabi niya, akin ka na ngayon, Mira. Walang ibang tao sa labas, ngunit nang tingnan ko ang bintana, may bakas ng kamay, hindi kamay ng bata o matanda, kundi mahaba ang mga daliri. Matulis ang mga kuko na parang mga tinik ng halaman na may bahid ng putik at dugo. At ang salamin ay may mga gasgas na parang kinayod ng mga ngipin. Ang amoy sa loob ng kwarto ay biglang naging mabigat, parang bulok na prutas na hinayaang mabulok sa dilim. Kinabukasan, hindi na pumasok sa eskwela si Mira. Nilagnat siya ng matindi, hindi simpleng lagnat, kundi parang apoy mula sa loob na nagpapapula ng kanyang balat, ngunit malamig ang kanyang noo na parang yelo ng libingan. Hindi siya makausap, ang mga mata niya ay palaging nakatitig sa kisame, parang may kausap siya na hindi namin nakikita, mga bulong na, sakin higupti. Na naririnig ko rin sa aking tainga. Doon na ako nagdesisyon na tawagan si Mang Selo. Hindi ko na kayang hayaan na maulit sa kanya ang nangyari sa akin, ang panghihina, ang mga sugat, ang pakiramdam na ang iyong kaluluwa ay dahan-dahang hinahatak palabas ng katawan. Dumating si Mang Selo kinagabihan, bitbit ang kanyang sisidlan ng mga halamang gamot na amoy na susunog na balat, mga pangontra na parang mga buto ng hayop at isang lumang libro ng gabay. Isang makapal at maitim na aklat na naglalaman ng mga panalang panlaban sa mga nilalang ng dilim, ang mga pahina nito ay parang balat na may mga guho ng mga kuko. Pinatapat niya sa ilaw ang mukha ni Mira. Pagkabukas pa lang ng bibig ng bata, napaatras siya, ang mukha niya ay namutla. Hindi lang sinundan, may tatak na siya, sabi niya, at pinakita sa amin ang ilalim ng talampakan ni Mira. Doon sa balat ay may tila balat ng paniki na hugis bituin, itim na parang pasok sa laman, may mga ugat na gumagapang palabas na parang buhay, at ang hapdi nito ay nagiging sanhi ng mga ungol ni Mira na parang mga hiyaw ng mga nalulunod. Yun ang tanda ng pagpili, paliwanag ni Mang Selo. Kapag pinili ng matandang aswang, minamarkahan upang hindi na makawala. Hindi ito sakit, hindi sumpa, ito'y pangako ng dilim sa inosente, isang ugat na magsisimula sa dugo at lalaki hanggang sa kainin ang buong lahi. Wala akong nagawa kundi mapaluha, ang mga luha ko ay mainit ngunit parang dugo sa aking pisngi. Ano na ang gagawin natin, Mang Selo? Halos pabulong kong tanong, ang boses ko ay nanginginig na parang dahon sa bagyo. Tanging isang paraan, harapin mo muli ang nilalang. Ngunit hindi na sapat ang dati mong lakas. Kailangan mong ialay ang sarili mo bilang kapalit, ikaw ang dapat kainin niya, hindi ang anak mo. Ang dugo mo ang nagsimula, ang dugo mo ang magtatapos. Hindi ko alam kung magagalit o mapapaluhod ako. Gusto kong sisigaw sa langit, bakit ako pa? Bakit hindi pa rin ako tinatantanan ng nilalang na yon, na parang isang sumpa na nakabaon sa aking buto? Ngunit nang marinig kong muling umungol si Mira, ang mga mata niya ay mistulang hindi na siya, walang ningas, parang mga butas na puno ng dilim, napatango ako. Isang ama lamang ako, handa akong mawala kung iyon ang paraan para mailigtas ang anak ko mula sa mga kuko na iyon. Sinimulan agad ni Mang Selo ang paghahanda.
Kumuha siya ng itlog ng uwak, itim at malamig na parang puso ng patay. Dinurog ito at hinalo sa langis ng niyog na may amoy ng bulok. Ipinahid niya ito sa mga palad at noo ko. Ang hapdi ay parang mga karayom na bumaon sa aking balat, nag-iiwan ng mga peklat na umaapoy na parang apoy ng impyerno. Naglatag siya ng dahon ng banaba sa ilalim ng kama ni Mira, isang halaman na ayon sa kanya ay nagbabantay laban sa mga anino. Sinabihan akong humiga doon sa gabi ng ikatlong pag-ikot ng buwan, mula nang magpakita ang bakas ng kamay. Habang papalapit ang gabing yon, mas lumalalim ang presensya sa bahay, mga ilaw na biglang namamatay ng walang dahilan, parang sinipsip ng dilim, mga tunog ng kuko sa sahig na parang may hayop na gumagapang sa ilalim. Minsan, nang dumaan si Rosa sa banyo, nakakita siya ng itim na aninong nakatayo sa harap ng salamin, akala niya ako iyon, ngunit nang lumingon siya, wala na. Ngunit ang salamin ay may gasgas na parang kinayod ng mga ngipin, at ang amoy ay parang dugo ng hayop. Parang hindi na ito bahay, isa na itong pugad ng takot, kung saan ang bawat sulok ay may mga mata na nakatingin, naghihintay ng pag-aalay. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging malamig ang paligid, tila ba niluluklok kami ng isang presensyang naghihintay. Ang hangin ay puno ng amoy ng bulok na laman at tuyong dugo. At ang mga panaginip ko ay puno ng mga hayop na may mukha ng tao, nag-uugoy sa aking dibdib. Nang dumating ang gabing yon, ang gabi ng ikatlong ikot ng buwan, handa na akong harapin ang nilalang na sumira sa aking kabataan at ngayon ay nagbabanta sa kinabukasan ng anak ko. Ngunit sa gabing yon, isang bagay ang hindi ko inaasahan, ang tunay na dahilan kung bakit siya bumalik, isang sikreto na nakabaon sa aking dugo na higit pa sa gutom ng aswang. Ang gabi ng pagharap ay dumating, at ang buong paligid ay tila pumasok ng isang malamig na ulap na mula sa impyerno. Wala ni isang bituin sa langit. Ang buwan, kahit nasa tuktok, ay tila natatakpan ng manipis na usok na amoy na susunog na buhok. At ang katahimikan ay mabigat, parang may daan-daang kaluluwa na humihinga ng sabay. Hindi mula sa labas ang pagtingin, kundi mula mismo sa loob ng bahay. Mga tunog ng bulong sa mga dingding, mga haplos na malamig sa aking balat. Nakahiga ako sa banig sa ilalim ng kama ni Mira. Ang amoy ng banaba ay hindi sapat upang alisin ang amoy ng bulok. Si Rosa ay nasa kabilang kwarto kasama si Marcelo. Nagdarasal sila ng paulit-ulit, mga dasal na parang mga kutsilyo laban sa dilim. Pinagbawalan akong magsalita, kailangan daw matahimik ang puso at isipan ko, sapagkat anumang takot ay papasok sa isip na nilalang at doon siya lalakas, magiging higanting hayop na kakain ng lahat. Hawak ko sa kaliwang palad ang tinatawag ni Marcelo na sanga ng panimdim, isang itim na kahoy na hindi nasusunog kahit ibabad sa apoy, mabigat na parang puso ng bundok, at ang hawak nito ay nagpapalakas ng loob. Ngunit ang init nito ay parang dugo na dumadaloy sa aking ugat. Eksaktong 12:00 ng gabi, biglang bumukas ang bintana, kahit nakasara at may kandado, parang hinila ng mga kamay mula sa kabilang mundo. Pumasok ang malamig na hangin, at sa hangin ay may amoy ng bulok na laman, tuyong dugo, at sinunog na balahibo na nagpapalaboy sa sikmura. Bumangon ako mula sa ilalim ng kama, at nasilayan ko ang dalawang paa, hindi paa ng tao, mga kuko na matutulis, maitim, at may bahid ng putik na maihalo ng sariwang dugo, parang lupa mula sa libingan na bagong bukas. Mabagal ang hakbang, ngunit ang bawat kaluskos ng kanyang kuko sa sahig ay parang kutsilyo na humuhukay sa aking utak. Isang tunog na nagiging sanhi ng paninigas ng aking mga buto. Lumabas ako mula sa ilalim, hindi na natakot, hindi na nag-alangan. Nasa harapan ko siya, ang matandang aswang. Hindi na siya tulad ng dati, mas matanda ang kanyang balat, halos nakalawit na ang laman na parang mga trapo na hinayaang mabulok sa ulan, puno ng mga butas na parang kinagat ng mga insekto, at ang mga ugat sa ilalim ay gumagapang na parang mga ahas na buhay. Ngunit ang mga mata, buhay na buhay, kulay pula pa rin, ngunit mas malalim ang ningas, parang apoy na matagal nang hindi naubos, naglalabas ng usok na sumusunog sa aking balat mula sa malayo. Ngumiti siya, hindi ngiti ng galit o gutom, kundi ng pagtatagpo, parang isang ina na muling nakita ang nawawalang anak, ngunit ang ngiti ay nagpapakita ng mga puwang na puno ng dugo. Dumating na ang oras, Benito, bulong ng kanyang isipan sa akin, wala siyang binigkas na salita, ngunit narinig ko ito sa loob ko. Parang boses na hindi mula sa mundo, isang tinig na madulas at malamig na humahaplos sa aking utak. Hindi ako kumilos, hinawakan ko lamang ang sanga ng panimdim ng masipit. Ngunit sa pagkakahawak, biglang dumaan sa isip ko ang isang alaala, isang bagay na matagal ko nang kinakalimutan, ngunit ngayon ay bumalik na parang kutsilyo sa aking dibdib.
Bumalik sa akin ang isang gabi ng madilim ng bata pa ako. Naglalaro sa likod ng aming bahay sa sitio, alitaptap ang paligid, nang may isang matandang babae ang sumalubong sa akin. Binigyan niya ako ng candy na matamis, ngunit may lasa ng asin. Hinaplos ang aking ulo gamit ang mga daliri na malamig, at sinabi, lahat ng may sugat ay kaya kong pagalingin. Basta huwag mo akong kalimutan at tandaan mo, ang dugo mo ay akin na. Siya yon, ang matandang aswang. Hindi pala sa barong-barong ko siya unang nakita, matagal na kaming nagkakilala, bata pa lang ako, inilaan na niya ako sa kanyang sarili. Doon ko naintindihan, ang buong sakit ko noon, ang panghihina, ang mga panaginip na mga hayop na may mata ng tao na nag-ugoy sa aking dibdib, lahat ay bunga ng kasunduang hindi ko naalala, isang sumpa na nagsimula sa kandi na iyon, sa haplos na iyon na nagmarka sa aking dugo. Pinalaya mo ang sarili mo noon, ngunit hindi mo ako lubusang itinakwil, sambit ng boses niya. Ngayon, kukunin ko na ang akin, hindi ang anak mo, kundi ikaw, at ang buong iyong lahi na dala ng dugo mo. At sa isang iglap, sinunggaban niya ako. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balikat, hindi simpleng sugat, kundi parang mga ugat na humuhukay sa aking laman, hinahatak ang aking buto palabas. Ang kanyang dila, mahabang parang ahas, itim at madulas, lumabas at pilit inabot ang aking liig. Ang hapdi nito ay parang laso na dumadaloy sa aking ugat, nagpapalabo ng aking paningin habang naririnig ko ang kanyang paglunok ng aking dugo. Ngunit sa huling sandali bago niya tuluyang maabot ako, itinaas ko ang sanga ng panimdim at itinarak iyon sa kanyang dibdib, direkta sa gitna, kung saan ang puso niya ay hindi puso ng tao, kundi isang bola ng apoy at dugo. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan, malakas, malalim, mapait na sigaw ng halimaw na nasaktan hindi sa laman kundi sa kaluluwa, isang hiyaw na parang daan-daang kaluluwa na sinisigaw ng sabay, nagiging sanhi ng lindol sa buong bahay. Ang mga dingding ay gumagalaw na parang buhay. Nang tumama ang sanga, tila nagliyab ang kanyang katawan mula sa loob, ang balat niya ay bumabaluktot, natutunaw na parang sa apoy, ang mga ugat ay gumagapang palabas na parang mga bituka na sinisipsip ng dilim, at ang amoy ay parang nasusunog na kaluluwa. Ngunit habang natutupok siya, may binitiwang huling salita, hindi mo maiiwasan ang dalawa. Ang dugo mo'y nakaukit na. Hindi dito magtatapos ang kwento mo, Benito, sa anak mo, sa apo mo, babalik ako, hanggang sa maging mga balat kayong lahat na naghihintay sa akin. Pagkatapos noon, naglaho siya ng tuluyan, wala ng bakas, wala ng amoy, ang hangin ay muling payapa, ngunit mailasa ng abo sa aking dila. Pumasok si Marcelo at si Rosa, si Mira ay gising na, normal na ang mga mata niya, wala ng bakas sa talampakan, ang hugis bituin ay nawala na parang hindi kailanman umiral. Umiyak siya sa bisig ng ina niya, ngunit ako ay napaupo sa sahig. Pagod na pagod ngunit magaan ang dibdib, bagamat ang sugat sa balikat ko ay dumudugo pa rin, parang paalala na hindi pa tapos. Hindi mo siya napuksa ng tuluyan, pero tinapos mo ang kanyang paghahari sa buhay mo, sabi ni Marcelo. Kung babalik man siya, matagal pa iyon, at may panahon pa kayong ihanda ang inyong lahi. Ngunit tandaan, ang dugo ay hindi madaling alisin. Nagdesisyon kaming lumipat ng tirahan. Umalis kami sa Maynila, namuhay sa isang bayan sa Hilagang Luzon, malayo sa kabundukan ng San Isidro, sa tabi ng mga bukid ng mais at kape, kung saan ang hangin ay sariwa ngunit minsan ay may amoy ng putik na nagpapaalala. Ngunit hindi ko na muling binura sa isipan ko ang paalala ng aswang. Ang dugo ko'y tinatakan na, at sa bawat gabi, bawat tunog ng hangin sa bintana ay paalala na ang dilim ay hindi kailanman tuluyang umaalis, nagtatago lamang ito. Naghihintay ng kahinaan, at sa oras na iyon, muli itong lalapit na mas gutom, mas matindi. 20 taon ang lumipas mula nang tuluyan naming talikuran ang lungsod at manirahan sa hilagang bahagi ng Luzon, sa isang tahimik na bayan sa tabi ng bundok, malapit sa mga taniman ng mais at kape na parang mga dagat ng ginto sa araw. Doon ko muling sinubukang ayusin ang buhay, malayo sa mga aninong minsan nang naging bahagi ng aking nakaraan. Ang aming anak na si Mira ay lumaki ng payapa, nakapagtapos siya sa kolehiyo, nakahanap ng maayos na trabaho bilang guro, at nagkaroon ng sariling pamilya. Ako naman ay huminto na sa pagkakarpintero, nag-aalaga na lamang ng manok at baboy sa bakuran, ang kanilang mga yabag ay nagiging tunog ng kapayapaan. Madalas akong tumambay sa harap ng aming bahay, umiinom ng kape habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng kabundukan. Ang kulay na pula ay parang dugo, ngunit pinilit kong huwag isipin. Sa loob ng 20 taon,
Wala ni isang senyales ng matanda, walang pulang mata na lumalabas sa dilim, walang bakas ng kuko sa sahig, walang masangsang na amoy ng bulok sa hangin, at isang katahimikan na halos nakahihimbing. Ngunit sa loob ko, ang takot ay nananatili na parang isang buto na hindi maalis. Hanggang isang gabi ng Disyembre, malamig ang hangin na parang yelo mula sa libingan, may reunion sa bahay ni Mira upang makisaya sa Pasko. Kaya naroon kami ni Rosa upang makisaya, ang tawa ng mga bata ay puno ng bahay. Ang kanyang anak na si Nico, 7 taong gulang, ay palaging nakabuntot sa akin. Lolo, lolo, sigaw niya habang naghahabulan kami sa likod ng bahay. Ang kanyang tawa ay parang musika na nagpapaalala sa akin ng mga araw na walang dilim. Pagkatapos ng salo-salo, habang ang lahat ay abala sa pagliligpit at kwentuhan, napansin kong wala na si Nico. Inakala kong nasa loob lamang ng kwarto, ngunit nang tinawag siya ni Mira, walang sumasagot, walang tunog ng yabag, walang tawa. Agad akong lumabas at sinundan ang mga yapak papunta sa maliit na bakuran sa likod. Sa ilalim ng puno ng santol, na mga sanga ay parang mga kamay na umaabot sa dilim, nandoon si Nico, nakatayo, nakangiti, nakatitig sa itaas na parang naengkanto, ang mga mata niya ay walang ningas, parang mga butas na puno ng itim. Lolo, may babae po sa puno, anya, sabay turo, ang boses niya ay walang takot ngunit parang bulong ng hangin. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig mula sa impyerno, ang dugo ko ay tumigil sa pagdaloy, ang puso ko ay parang nabasag. Dahan-dahan akong tumingin sa itaas, at sa itaas ng puno ng santol, nakaupo ang isang matandang babae, balot ng maitim na saya na parang balat ng patay, walang buhok at ang mukha niya ay parang balat ng tuyo na gusot na papel. Puno ng mga butas na parang kinagat ng mga uod. Ngunit ang kanyang mata, pula at ningas na parang 2 bola ng apoy na naglalabas ng usok, at ang ngiti ay pamilyar, nakabaon sa aking alaala na parang kutsilyo. Si Lola Nena, buhay siya. O mas tamang sabihing hindi kailanman tuluyang namatay, isang nilalang na naghihintay sa dugo ko. Nico, lumapit ka sa akin, nanginginig kong utos sa apo ko, ngunit si Nico ay parang naengkanto, hindi siya kumikilos, hindi kumukurap, parang maihinihigop sa kanyang diwa mula sa taas ng puno, ang kanyang balat ay nanlalamig na parang yelo. Maya-maya pa, biglang bumaba ang matanda, hindi sa karaniwang paraan, kundi dahan-dahan, parang gumugulong pababa ang kanyang katawan mula sa sanga, nakabitin ang paa na parang mga ugat, saka dumapo sa lupa ng walang ingay. Ngunit ang lupa sa ilalim niya ay natunaw na parang putik na may dugo. Hindi ako makakilos, ang katawan ko'y tila naipit sa pagitan ng takot at pagkabigla, ang aking mga binti ay parang nabibitin ng mga ugat mula sa lupa. Ngunit kailangan kong kumilos. Hinila ko si Nico, binuhat siya na parang isang sako ng buto, at tumakbo pabalik sa bahay. Pinagbuksan ako agad ni Rosa. Kita sa kanyang mukha ang takot na parang nakakita ng multo. Bumalik siya, bulong ko sa kanya, walang salita, walang tanong. Niyakap niya si Nico at dinala sa loob ng kwarto. Ngunit ang bata ay nananatiling tulala, ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Agad kong tinawagan si Mang Selo. Matanda na rin siya, hirap na sa pandinig, ang kanyang boses ay parang hangin sa libingan. Ngunit nang marinig niyang bumalik si Lola Nena, tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay mabigat na sabi niya, huwag mo siyang labanan ngayong gabi. Hindi na siya naghahanap ng katawan kundi ng kabuuan ng lahi mo, ang dugo ng apo mo, hanggang sa maging mga alipin kayong lahat sa kanyang dilim. Ayon kay Mang Selo, kapag nabigo ang isang matandang aswang sa pag-angkin, binibigyan siya ng itinalagang panahon upang bumalik at subukang muli, mas matindi, mas gutom. Kapag sumabit ang huling yugto ng panata, ang kanyang huling tansa ay ang apong lalaki ng taong tinanggihan siya. At kung muli siyang mabigo, tuluyan siyang maglalaho sa mundo, kasama ang kanyang sigla, kapangyarihan, at kaluluwa, ngunit hindi bago niya kainin ang huling kaluluwa ng lahi. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ko, ang boses ko ay parang bulong sa hangin. Pagkatapos ng 12:00, harapin mo siya. Dalhin mo ang bata. Hindi mo siya masasaktan gaya ng dati, ang lakas mo ay hindi sapat. Ngunit may isang paraan para hindi siya makuha, ipaalala mo sa kanya ang kanyang sangkatauhan. Pagsabihan mo siya gamit ang lumang pangalan niya, ang pangalang binyaga nung siya'y tao pa, bata pa. Pangalan? Paano malalaman ko iyon? Alalahanin mo ang iyong pagkabata. May dahilan kung bakit pinili ka, baka ang sikreto ay nasa iyo rin, nakabaon sa dugo mo. Pumikit ako, huminga ng malalim. Sa gitna ng takot, sinubukan kong hukayin ang mga alaala,
mga larawang malabo, mga tunog na putol-putol, hanggang sa unti-unting lumitaw. Isang kwento ng aking lola noong 6 na taong gulang pa ako. Tungkol sa isang batang babae sa kabilang sitio na nawala sa gubat at nakita na lang pagkaraan ng 2 linggo. Buhay ngunit tulala, hindi nagsasalita, ang mga mata niya ay walang ningas, parang kinain ng dilim. Ang pangalan niya ay Marcelina. Ang sabi-sabi, wala raw ang kaluluwa sa katawan niya, pinalayas ng mga nilalang sa gubat, ginutom at ginulo hanggang sa maging isa sa kanila. Hindi ko na pinansin noon, ngunit ngayon. Marcelina. Siya kaya. Ang candy, ang haplos, lahat ay bumalik na parang isang panaginip na hindi matapos. Dumating ang 11:00. Pinaghandaan ko ang lahat, nakaupo ako sa harapan ng bahay ni Mira. Yakap si Nico na tulala pa rin, habang si Rosa at ang iba ay nananalangin sa loob, ang mga dasal ay parang mga kutsilyo sa hangin. Nang sumapit ang 12:00, dumilim ang paligid, ang mga poste ng ilaw sa kalsada ay isa-isang namatay, parang sinipsip ng isang higanting bibig. Ang hangin ay lumamig na parang yelo ng libingan, puno ng amoy ng putik at dugo. At sa gitna ng kadiliman, may lumitaw na anyo, manipis, maitim, payat, at tila buhol-buhol na ugat na katawan, gumagapang na parang isang halaman na kinain ng dilim. Siya na yon! Lumapit siya sa akin, mabagal ngunit buo ang galaw. Ang bawat hakbang ay walang tunog ngunit ang lupa ay gumagalaw na parang buhay. Ang kanyang mga mata ay galit na galit, ngunit mailuha, hindi luha ng tao, kundi dugo na dumadaloy sa kanyang pisngi. Parang may hinanakit, parang hindi galit sa akin, kundi sa mundo na pinalayas siya. Akin siya. Panahon ko na, sambit ng kanyang isip, ang boses ay parang daan-daang bulong na umaalingaw-ngaw sa aking utak. Ngunit bago pa siya makalapit, bumulong ako, ang boses ko ay matatag kahit nanginginig, Marcelina. Tumigil siya sa paglalakad, ang kanyang katawan ay nanginginig na parang hinangin ng apoy, ang mga ugat sa ilalim ng balat ay gumagapang ng mabilis. Hindi mo na ako maalala, Marcelina. Ako si Benito. Ako yung batang binigyan mo ng candy noong gabi sa likod ng bahay. Ikaw yung nawala sa gubat noon, hindi ka aswang noon, tao ka. Naalala mo pa ba ang ilog, ang palaruan sa ilalim ng punong mangga? Ang mga tawa natin, ang mga kwento ng mga bituin? Naaalala mo pa ba ako? Nanginig ang kanyang katawan ng higit pa, unti-unting nawawala ang pulang ningas sa kanyang mga mata, parang apoy na nauubos ng tubig ng alaala. Umuga ang kanyang tuhod, napaluhod siya sa harap ko, ang kanyang mga kamay ay hindi na mga kuko ng hayop kundi mga daliri ng tao na puno ng peklat. Pinalayas nila ako sinaktan, tinali sa puno at ginutom. Pinaglaruan hanggang sa wala nang natira sa akin, kundi gutom at galit, bulong ng kanyang isip sa akin, ang tinig ay hindi na malamig kundi puno ng sakit, parang hiyaw ng isang bata na iniwan sa dilim. Kinain nila ang aking kaluluwa, ginawa akong ito, hindi ako pili, ako'y biktima rin. Marcelina, hindi pa huli ang lahat. Hindi mo kailangang sirain ang lahi ko. Maaari kang matahimik. Maaari kang makaalis, pumunta ka sa liwanag, huwag sa dilim na iyan, sagot ko sa kanya, ang aking boses ay parang dasal, habang yakap ko si Nico na dahan-dahang gumigising, ang kanyang mga mata ay bumabalik sa ningas. Tumulo ang kanyang luha, dugo na mainit na dumadaloy sa lupa, nagiging usok na nagpapaliwanag ng paligid. Tumingin siya kay Nico, nilapit ang kanyang kamay ngunit hindi para kunin, kundi para haplusin, ang haplos ay malamig ngunit hindi masakit, parang paalam ng isang ina. Patawad, bulong niya, ang tinig ay parang hangin na nawawala. Ito na ang aking wakas. At sa huling sandali, huminga siya ng malalim, isang malakas na pagbuga ng hangin na puno ng amoy ng bulok at alaala, at sa kanyang huling paghinga, naglaho siya na parang usok na humalo sa hangin ng bundok, walang bakas, walang sigaw. Lamang isang katahimikan na tunay na payapa. Ngayon, matanda na ako, madalas pa rin akong umupo sa harap ng bahay at tumitig sa kalangitan. Ang mga bituin ay parang mga mata na hindi nagalit, kundi nakatingin ng mahinahon. Hindi na ako takot, sapagkat ang halimaw na minsan kong kinaharap ay hindi na lamang nilalang ng dilim, kundi isang nilalang na minsan ring naging tao at napilitang yakapin ang kadiliman dahil sa sakit ng mundo. At sa tuwing tatawagin ako ni Nico, alam kong hindi na siya kailanman kakalubugin ng mga kuko ng gabi, ang sumpa ay naputol na, ang dugo ay malaya na. At si Marcelina, sa wakas, nakahanap na ng kapayapaan sa liwanag na matagal niyang hinanap.